Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang nagharap, nagbatian at nagkamayan pa ang kilalang magkatunggali sa politika, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Nangyari yan sa Sorsogon sa inaugurasyon ng tinaguriang pinakamalaking sports venue sa Bicol Region. Ilang buwan bago ang eleksyon 2025. Ang tingin ni Senate President Chis Escudero na nasa likod ng paghaharap ng dalawa, unang hakbang ito sa paghilom ng mga sugat at anumang di pagkakaunawaan ng dalawa. At mula po sa Sorsogon, nakatutok live si Jonathan Anlan. Jonathan! Mel, Emil, Vicky, mabilis lang yung pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo dito sa Sorsogon City. Pero symbolic raw ito, sabi ng Sorsogonano na si Senate President Chis Escudero, dahil nangyari yung pagtatagpo dito sa loob ng Sorsogon Sports Arena kung saan daw pinapractice ang sportsmanship. Nagkamayan, nagngitian, nagbatian. Ganyan ang mabilis na muling pagtatagpo ng kilalang magkaribal sa politika na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo dito sa Sorsogon City. Pambihirang pagkakataong nagkasama muli sa publiko sina Marcos at Robredo na naging mahigpit ang tunggalian sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016. Natalo noon ni Robredo si Marcos sa lamang na 263,473 votes. Inapela ito ni Marcos sa Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal pero hindi siya pinaboran nito. Muling nagharap ang dalawa sa 2022 presidential elections kung saan si Marcos naman ang tumalo kay Robredo na may malaking lamang na boto. Ang resulta, tinanggap naman ni Robredo. Si Senate President Chis Escudero ang naging dahilan ng pagtatagpo ngayon ni Marcos at Robredo. Inibitahan daw ni Escudero si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagpunta nito sa Bicol para ito sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena, ang sinasabi ngayong pinakamalaking sports venue sa Bicol Region na may 12,000 seating capacity. Symbolic yun dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio, di ba? At siguro magandang pagpulutan ng aral ng mga politiko yung nangyari. Ika nga, sa karera ng politika, alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations, at yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi, mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Naroon din sa pagtitipon si dating Senador Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino na nakalaban din sa politika ng mga Marcos. Si Bam ang naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022. Naniniwala si Escudero, simula na ito ng paghilom ng anumang mga sugat sa pagitan ni Robredo at Marcos. Tingin ko rito unang hakbang tungo sa paghilom ng kung anumang sugat, anumang hindi pagkakaunawaan, dahil alalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay politikal, hindi personal. So mas madaling maghilom yon, mas madaling maayos siguro yon, kaya sa personal. Sa orihinal na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan sa entablado. Pero matapos makamayan ni Robredo si Marcos, umalis na rin agad ito dahil may appointment pa raw sa Naga. Kilala niyo naman si VP Leni, ayaw niyang umeksena at pinagpasa ko siya kung anong nais lamang niyang gawin. In fact, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago siya tuluyan tumulak pabalik na Naga. Sinubukan namin makapanayam si Robredo pero tumanggi ito. Pero sabi ng kanyang tagapagsalita, si VP Leni naman has been very clear doon sa kanyang posisyon na anumang healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa hustisya at sa prinsipyo. At sa tingin ko hindi pa rin nagbabago yung posisyon niya on that matter. Hindi rin nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagkikita nila ni Robredo pero iginiit niya ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Mula pa sa simula, pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Bago ang pagkikitang ito ni Robredo at Marcos, matatanda ang binisita rin ni Vice President Sara Duterte si Robredo sa kanyang bahay sa Naga. Pagkatapos nito, tinungo naman siya ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos na sina noong DILG Secretary Benor Abalos at Senador Bong Revilla.
Sinabi noon ni Robredo, walang halong politika ang mga naging pagbisitang ito dahil lahat welcome na bumisita kapag pista ng Birhen ng Peña Francia. Vicky, nakaalis na rito sa Sorsogon sina Robredo, Marcos at Escudero. Sabi kanina ng Pangulo sa kanyang talumpati, umaasa siya na ang pinasinayaan na sports arena dito sa Sorsogon ay makakalikha pa ng mas maraming Filipino Olympians. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.